Senator Robin Padilla nanindigan sa isyu ng marital rape, sexual rights. Humingi muli ng paumanhin si Senator Robin Padilla sa mga na-offend sa pinagtatanong niya sa naganap na Senate hearing noong Huwebes, August 15, 2024. Kaliwat kanang batikos ang inabot ng aktor at public servant patungkol sa isyu ng sexual harassment na dinidinig sa Senate Committee on Public Information and Mass Media na kanyang pinamumunuan. Naging kontrobersyal ang ilang tanong ng senador sa naturang hearing tungkol sa pagtatalik ng mga mag-asawa. Aniya, ano-ano raw ang saklaw ng batas sakaling ayaw ni Mrs. na makipag-sex? At kung ano naman daw ang dapat gawin ni Mr. kung nag-iinit na ito at hindi na mapigilan ang sarili? Paano raw ang sexual rights ng mga lalaki? Ang paliwanag ni Robin sa naganap na pagdinig sa Senado, hypothetical lamang ang kanyang pagtatanong upang magkaroon ng mas malawak na diskusyon sa isyu. Ako po ay humihingi ng paumanhin at ng inyong mabuting pasensya. Ang aking mga katanungan po ay hypothetical base sa sentimiento at realidad ng mga pangkaraniwang Pilipino, paliwanag niya. Ang linya po ng aking pagtatanong ay upang magkaroon ng diskusyon at pagbibigay linaw. Ang pinanggagalingan ko po ay upang gabayan ang karamihan ukol sa isyu ng marital rape. Sa naganap na pagdinig nitong nagdaang linggo tinanong nga ni Robin Padilla ang resource person na si Attorney Lorna Capunan. Halimbawa po, attorney, syempre, hindi mo may aalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo. So, halimbawa hindi mo naman pinipili, kung kailan kayong in-hit, so, paano yon, pag ayaw ng asawa mo? So, wala ka ba ibang paraan talaga? Para mano yung lalaki? So, paano? Ma'am babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. Ano ang pwede mong sabihin sa asawa mo na wala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako? Nasa mood. Paano ako? Na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang, wala kaming choice bigla, ganon na lang, matulog ka na lang. Ganon, aniya ni Senator Robin Padilla. Sagot ni Attorney Capunan, isa na itong isyu ng psychosocial at hindi na usapin ng batas. Reaksyon ni Robin, ganuan na lang. Will you help me na lang? Ganon na lang, mahirap po kasi sa Tagalog, baka bastos ang dating. Matulungan mo ba ako o paano kaya? Ano yung pwedeng gawin ng babae? Talagang no, talaga, bahala ka dyan sa buhay mo, ganon. Sabi ng senador. Paliwanag ni Attorney Capunan, kung minsan kasi, yung no, naman ng babae, hindi naman arbitrary. For instance, pwede ka, kagaya ng, well, yung instance na lasing yung asawa or under the influence of drugs at gustong makipag-sex with the wife, syempre under that circumstance, nagiging violent. Hindi out of love, aniya ni Attorney Capunan. Giit ni Robin, paano raw kung wala namang violence at hindi rin lasing, kundi dahil nag-iinit lang daw talaga ang lalaki? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ang taong bayan na may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge na talagang nandun. So, paano yon? Andyan yung asawa mo to serve you, ayaw naman niya. Anong pwedeng gawin para hindi ako mareklamo ng asawa ko? Ano ang pwede kong sabihin sa kanya? Please help me, sabi ni Robin. Sagot ni Attorney Capunan, counseling po ang kailangan dyan o magdasal na lang kayo o i-correct ko lang, manood na lang kayo ng Netflix o ng Korean novela. That's important yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair, with all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo is to serve the husband, aniya pa.